Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Isang mataas na miyembro ng Communist Terrorist Group ang naaresto ng mga operatiba ng Police Regional Office 5 matapos ang enkwentro sa bayan ng Palana sa Masbate. Kinilala ang suspect sa alias na Luding, 58 anyos, na nadakip matapos makasagupa ng tropa ng pamahalaan habang nagkasagawa ng security operation sa Barangay Miyabas noong Mayo 10. Ayon sa ulat, nasugatan ng suspect sa naganap na enkwentro at agad namang binigyan ng atensyong medikal at paunang lunas. Kasunod nito, matagumpay na naipatupad ng mga otoridad ang iba't ibang warrant of arrest laban sa suspect kaugnay ng mga kasong murder at attempted murder na inilabas ng iba't ibang korte sa mga nakalipas na taon. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Jose Merencio Nartates Jr. ang mga operatibang nagsagawa ng matagumpay na operasyon. Ito ay bahagi ng PNP Focus Agenda na Enhanced Managing Police Operation na hulihin ang mga most wanted person na nagtatago sa batas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula po dito sa himpilan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, nagbabalita para sa Police News Express. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang isang 40 anyos na lalaki matapos maaktuhan sa isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng pulisya sa Purok Tuburan, Barangay Santa Cruz, Coronadal City, South Cotabato nitong gabi ng Mayo, 13 taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Ton, isang landscaper at residente ng Purok Tuburan, Barangay Zone 3 ng nasabing lungsod. Pinangunahan ng mga tauhan ng City Police Drug Enforcement Unit, South Cotabato Police Provincial Drug Enforcement Unit, Intel Operatives ng Coronadal City Police Station at First Provincial Mobile Force Company na kumpiska pa mula sa suspect ang isang marked money na 500 peso bill at isa pang sachet ng hinihinalang shabu. Tinatayang may kabuuang timbang na humigit kumulang 5 gramo ang nakumpiskang illegal na droga na may standard drug price na 34,000 pesos. Mula dito sa Campo Crame, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Muling ipinamalas ng mga tauhan ng Baguio City Police Office Station 7 ang kanilang maagap na pagtugon at malasakit sa publiko matapos nilang agarang respondihan ang dalawang magkahiwalay na insidente na kinasangkutan ng mga lalaking nangangailangan ng agarang medikal na atensyon sa Baguio City. Sa unang insidente, agad na rumusponde ang mga naka-duty na pulis sa U-shape overpass matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang lalaking inatake ng seizure sa harap ng Sunshine Maharlika. Sa pamamagitan ng mabilis at maayos na aksyon ng kapulisan, nabigyan ng paunang lunas ang biktima at ligtas na na-turn over sa emergency medical services para sa karagdagang medical na atensyon. Samantala, bandang 8:50 ng gabi, mabilis ding rumisponde ang mga tauhan ng Police Station 7 sa isang insidente sa Siagam Kayang intersection kung saan isang lalaki ang nawalan ng malay. Agad na naipabot sa EMS ang nasabing individual upang mabigyan ng kinakailangang atensyong medical at matiyak ang kanyang kalagayan. Ang maagap na pagtugon ng kapulisan sa nasabing mga insidente ay sumasailalim sa pagpapatubad ng 7 focused agenda ng Chief PNP, particular sa pagsusulong ng community engagement, public safety at mas pinaigting na police responsiveness upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mamamayan. Patuloy na pinatutunayan ng kapulisan ang kanilang kahandaan, dedikasyon at malasakit sa pagbibigay ng mabilis at maaasahang serbisyo para sa bawat mamamayan. Mula dito sa reyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Grace Bulangan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. 3 hinihinalang tulak ng ilegal na droga ang arestado sa isinagawang bypass operation sa Zamboanga City, kung saan mahigit 34 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga otoridad. Kinilalang mga sospek sa alias na Kasmir, Adong at Ardison. Napawang na aresto sa basement parking lot ng isang mall sa Barangay Zone 4 nitong Martes ng hapon. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 5 kilo ng hinihinalang shabu na nakabalot sa vacuum-sealed plastic bags na may markang 666, bypass money, pick-up truck at iba pang ebidensya. Patuloy rin ang masusing investigasyon upang matukoy ang lawak ng operasyon ng mga sospek at posibleng koneksyon nila sa iba pang grupo na sangkot sa ilegal na droga. Mula rito sa PNP National Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang 10 wanted person sa magkakaiwalay na operasyon ng Quezon Police Provincial Office bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad sa lalawigan ng Quezon. Kabilang sa mga nadakip ang 2 regional level most wanted person at 8 iba pang wanted individual na nahaharap sa iba't ibang kaso tulad ng qualified rape, paglabag sa Republic Act No. 7610, qualified theft, perjury, physical injuries at iba pang paglabag sa batas. Kabilang sa mga naarestong regional level most wanted persons sina alias Ray na nadakip sa Lucena City Police Station at alias Bard na naaresto ng Dolores Municipal Police Station sa kasong qualified rape na nagresulta sa pagkakaaresto ng iba pang wanted person sa lalawigan. Mula rito sa PNP National Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. High-value individual arestado sa buy-bust operation sa Irusin, Sorsogon. Arestado ang isang high-value individual matapos magsagawa ng matagumpay na buy-bust operation ang pinagsanib na puwersa ng PDEU, PSOU ng Sorsogon Police Provincial Office, katuwang ang Irusin Municipal Drug Enforcement Unit at Sorsogon First Provincial Mobile Force Company sa bayan ng Irusin, lalawigan ng Sorsogon. Kinilala ang sospek sa alias na Gino, 37 taong gulang na kabilang sa Regional Recalibrated Database on Illegal Drugs. Na-recover mula sa operasyon ang 4 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 0.63 gramo. Isinagawa ang marking at inventory ng mga nakuhang ebidensya sa presensya ng sospek at mga kinatawan mula sa media at barangay alinsunod sa itinakdang proseso ng batas. Batay sa verifikasyon ng mga autoridad, lumabas na may kinakaharap ding kaso ang sospek kaugnay ng paglabag sa Section 10
ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Patuloy namang pinaigting ng Sorsogon PPO ang kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Sorsogon Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Chris Gupela para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Formal nang idineklara ang probinsya ng Kalinga bilang State of Stable Internal Peace and Security o SSIPS nitong 12 ng Mayo ng kasalukuyang taon. Kasabay ng deklarasyong ito, formal nang inilipat mula sa Philippine Army patungo sa Philippine National Police ang pangunahing responsibilidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Pinaunahan ang ceremonial handover ni Lieutenant Colonel Jimrick Obias, Commanding Officer ng 103rd Infantry Battalion ng Philippine Army, at Police Colonel Gilbert Fatiig, Provincial Director ng Kalinga Police Provincial Office. Ang makasaysayang deklarasyong ito ay pinangunahan ni Attorney Anthony C. Noida, Regional Director ng Department of the Interior and Local Government ng Cordillera Administrative Region at ang Assistant Regional Director, Mr. Roberto Maribay Jr., kasama ang iba't ibang opisyal ng pamahalaang panlalawigan, mga kinatawan ng mga puwersang pansiguridad at iba pang mga panauhin. Binasbasan naman ni Reverend Father Melcher Pasado, Parish Priest ng St. William's Cathedral, ang mga marker ng bawat munisipalidad, lungsod ng Tabuk at ng probinsya ng Kalinga bilang simbolo ng pagkakaisa at matatag na kapayapaan sa lalawigan. Nagbigay rin ng mensahe ng suporta ang mga kinatawan ng bawat bayan, gayon din ang mga kinatawan mula sa Philippine Army at Philippine National Police. Ang nasabing aktibidad ay patunay na ang tunay at pangmatagalang kapayapaan ay hindi nakakamit ng iisang institusyon lamang, kundi sa pamamagitan ng pagkakaisa at sama-samang pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan, mga puwersang pansiguridad, mga leader ng komunidad at ng mamamayan, tungo sa isang mapayapa at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Tabuk City, Kalinga, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Precious May Donaan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Sa kulungan ang bagsak ng top 2 most wanted person provincial level na may kasong murder matapos itong maaresto ng kapulisan sa sitio Bato, Barangay Ermita, Cebu City. Kahapon, Mayo 13 ng taong kasalukuyan. Kinilala ng Police Major Thom Ed Taghoy II, Station Commander ng Police Station 5 Cebu City Police Office, ang suspect na si alias Kurt, 20 anyos, na residente ng naturang lugar. Ayon sa ulat ng pulisya, bandang 1:35 ng hapon, inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang rekomendadong piyansa. Samantala, ang akusado ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Cebu City Jail Male Dormitory dahil sa iba pang kasong kinakaharap nito. Ang matagumpay na pagka-aresto ng suspect ay patunay ng Cebu City PNP ng kanilang mas pinaiting na pagpapatupad ng batas upang panatilihing ligtas at payapa ang komunidad. Alinsunod sa direktiba ni Police General Jose Melencio Sinartatis Jr., Chief Philippine National Police. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Personal na binisita ni Police Colonel Manuel B. Bringas, sa Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office, ang mga coastal municipalities ng lalawigan ng Isabela bilang bahagi ng pagpapatibay ng seguridad, kahandaan at mas pinaintig na police presence sa mga baybaying komunidad nito lamang 12 ng Mayo taong kasalukuyan. Layunin ng nasabing pagbisita na masiguro ang kahandaan ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, lalo na sa mga baybaying lugar na mahalagang seguridad, kaligtasan ng mamamayan at kampanya laban sa kriminalidad.
Sa isinagawang command visit, personal na nakipagpulong si Police Colonel Manuel B. Bringas sa mga hepe ng pulisya at mga personnel upang talakayin ang kasalukuyang peace and order situation, operational accomplishment at iba pang mahahalagang usapin kaugnay ng pagpapatupad ng mga programa at direktiba ng Philippine National Police. Nagbigay rin ng paalala hinggil sa mas pinaintig na police visibility, disiplina, maayos na pakikitungo sa mamamayan at kahalagahan ng agarang responde sa anumang insidente sa kanilang nasasakupan. Binigyang diin din ni Police Colonel Bringas ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga local government unit, mangingisda at mga residente sa coastal communities upang higit na mapalakas ang kooperasyon para sa pagpapanatili ng ligtas at mapayapang pamayanan. Ayon kay Police Colonel Bringas, mahalaga ang regular na pagbisita sa mga himpilan upang personal na masuri ang pangangailangan ng mga personnel at mapanatili ang mataas na antas ng serbisyo publiko ng kapulisan. Samantala, tiniyak naman ng Isabela PPO ang kanilang patuloy na dedikasyon sa pagbibigay ng tapat, maayos at makataong serbisyo para sa kaligtasan ng bawat Isabelino. Mula rito sa Isabela Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant Angelo Ver P. Almazan, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bit-bit ang 3 bronze medals, pinatunayan ng best practice na Albago Taekwondo team ng ating kapulisan sa Bontoc Municipal Police Station na ang tamang paggabay sa sports ay susi sa pagbuo ng disiplina at ligtas na kinabukasan para sa mga kabataan. Naging matagumpay ang paglahok ng koponan sa 2026 Luzon Taekwondo Championship sa Baler Aurora kung saan nagbigay ng karangalan sina Vren Johan Inyaka Bagangan sa 131 cm Advanced Grade School category, Benjamin Sigsig Chumakong Jr. sa 59 kg Advanced Cadet Division at Jermaine Din Lumbag-Ayan sa Female 48 kg Novice Junior Division. Sa pangunguna ni Police Major Robert B. Sagandoy, ang hepe ng Bontoc MPS, aktibong isinusulong ng himpilan ang programang nagbibigay ng libreng training at positibong aktibidad para sa mga batang taekwondo aspirants na may edad 6 pataas, kung saan si Police Master Sergeant Benjamin Chumakog ang kanilang coach. Ito ay naglalayong mailayo ang mga kabataan sa ilegal na droga, masasamang bisyo at impluensya ng mga rebeldeng grupo habang pinapalakas ang kanilang kumpiyansa, disiplina at pagmamahal sa sports. Sa tagumpay ng Albago Taekwondo team, muling pinatunayan ng Bontoc MPS na ang sports ay hindi lamang kompetisyon, kundi sa bawat sipa ng ating atleta ay sipa patungo sa isang mas ligtas at mas matatag na kinabukasan para sa mga kabataan ng Montañosa. Mula dito sa Mountain Province, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Katsumi Kofin, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Nagsagawa ang Masbate Police Provincial Office ng Accounting of Personnel at Equipment Showdown bilang bahagi ng pinaigting na kahandaan ng kapulisan sa pagtugon sa anumang kalamidad at sakuna sa pangunguna ni Police Colonel Jefferson B. Araojo, Provincial Director, Masbate Police Provincial Office. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng disaster preparedness at emergency response capability, nagsagawa ng sabayang accounting of personnel ang iba't ibang istasyon ng kapulisan kasama ang kanilang their contingents at Masbate Police Provincial Office upang tiyakin ang kahandaan ng mga tauhang maaaring i-deploy sa oras ng sakuna at emergency situations. Kasabay nito, isinagawa rin ang equipment showdown kung saan sinuri ang kondisyon at functionality ng mga disaster response equipment, rescue tools, communication devices, emergency vehicles at medical supplies na ginagamit sa search and rescue operations. Ayon kay Police Colonel Jefferson B. Araojo, mahalaga ang regular na inspeksyon at assessment upang mapanatili ang mataas na antas ng kahandaan at agarang pagresponde ng mga disaster response teams. Nagsilbi rin ang aktibidad bilang paraan upang mas mapalakas ang koordinasyon at interoperability ng iba't ibang unit na kabilang sa disaster response operations. Binigyang diin naman ang pamunuan ng Masbate Police Provincial Office
na nananatiling prioridad ng organisasyon ang kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng maagap, organisado at epektibong disaster response operations. Nakakatiyak ang publiko na ang kapulisan ng Masbate PPO ay nananatiling nakaalerto at handang tumugon ang lahat ng dire contingents sa anumang oras ng pangangailangan. Ako po si Police Corporal Danet R. Alba, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Tagumpay na nasa korte ng pinagsanib na pwersa ng Port SOU Mapanas SBC at Emlet Eastern Samar ang isang wanted person sa isinagawang intelligence-driven manhunt operation bago sumikat ang araw nitong Mayo 11, 2026. Ang operasyon ay sinagawa sa pamumuno ni Police Captain Ibnu Hasan R. Amilasan Jr. at sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Major Edison F. Albiar. Dakong alas 4 na ng madaling araw nang mabilis na ikinasa ng mga operatiba ang operasyon sa Barangay Dos Dolores, Eastern Samar, kung saan mapayapang naaresto ang nasabing individual sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court ng Dolores, Eastern Samar na may inirekomendang piyansang nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, patuloy na pinagting ng kampanya laban sa mga lumalabag sa batas pangkalikasan bilang bahagi ng pagsusulong ng pangangalaga sa likas na yaman at pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Port SOU, ako ang inyong PNN correspondent, Patjolin Emariniego, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.